Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay bagay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 101 na mga comments. Nandiyan po si Eduardo Cartera. Meron siyang 54 na mga comments. Eying Gementiza. Meron siyang 14 na mga comments. Lerma Sundita. Meron siyang 31 na mga comments. And Jurandar. Meron siyang 20 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. Well, siya nga pala makabayan. Meron kasing nagtanong sa atin, sabi nila, wala ba daw ang papremyo ang ating top 5 commenters makabayan? Wala ba daw ang papremyo? Actually, dalawa po yung tanong makabayan. Ang nangalan dito ay si Jamia Barisyo. Sabi niya, Sir Ivan, wala bang papremyo sa top 5? Sabi rin po dito ni Junin Nandan, Sir Ivan, wala bang papremyo ang top 5 commenters? Sabi na makabayan. Well, actually, mahirapan po dyan si Sir Ivan. Kasi hindi naman ganun kasi kalaki pong ating ating sweldo dito per video. Actually yung sweldo si Ivan. For example, makaabot tayo ng 2,500. Masaya na si Ivan, makaabot tayo ng 2,500 every video makabayan. So hindi naman po ganun kalaki po yung sweldo ni Sir Ivan. So kapag magbibigay pa tayo ng pa-premium po, magkano na lang po yung sweldo ni Sir Ivan? Diba? So siguro pag abot po yung time makabayan na kapag ang views po ng ating per video ay abot po ng 100,000 pataas, siguro maganda yung makabayan. Kasi nga siyempre, yung ating pong revenue dito per video, medyo mataas rin po. So makabibigay po si Ivan ng papremyo sa top 5 commenters. But hopefully soon, kapag makaabot tayo po ng per video, makaabot po ganun po kalaki na views. Okay, so ipag-pray ho natin. Don't worry, lagi ko yang tatandaan makabayan. Kasi nga siyempre ang inyong mga comment, lagi kong sinasabi dito na 'di ba yung inyong mga comment, lagi yung pinapahalagahan. Kasi Sir Ivan, nangunguha po tayo ng mga information galing po sa inyong mga comments. So dito rin po sa ating mga viewers na marami pong binibitawan po na comment lagi at sa marami pong na-comment ng kababayan, siyempre pinapahalagahan yan sa Ivan. Kaya nga nagkaroon tayo ng top 5 commenters. So dito, i-acknowledge na po natin. So hopefully soon, kapag malaki na po ating views dito sa ating channel, every video, so magbibigay po tayo ng pa-premium. So ipag-pray ho natin makabayan ang ating channel. So of course, thank you so much nga pala sa ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagko-comment dyan sa baba. Thank you so much. And also mga kahaban ko, well, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Emma Poncelan, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet po natin makabayan yung mga viewers natin na lagi pong nangunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, yung ating pong mga early birds.
Nandyan sila si Ma'am Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Emmy Sarino, Nonoy Florin Hills, Emmy Mapalad, Marilyn Moliejon or Mollehon, Rose Guevara. Nandyan rin po si Lia Samantha, Aspernito, Jose Liza Moises. Nandyan rin po si Mary Jane Tan, Clay Guillermo, Liani Red. Nandyan rin po si For Lovely Grandma. I-shoutout rin po natin ang twins sister sa darating daw na kaarawan. Happy birthday this coming June 14. Ang twin sister sa Makabayan, happy birthday kay Kim and Pam na nandyan sa Muntinlupa City. That is greetings from Shannon Reyes. Okay, so kumusta ang lahat Makabayan? How are you today? How is your Wednesday morning? And of course mga kabayan, siyempre I'm hoping na sana magandang ating gising umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Evan. And don't forget everyday mga kabayan, stay happy at saka smile lang po always mga kabayan. Kapag lagi po tayong happy at saka smile lagi, maiwasan po natin po yung sakit-sakit mga kabayan. Kasi nga siyempre yung sakit-sakit kasi kapag may stress ka, dyan kasi po nagkaumpisa yung sakit-sakit daw mga kabayan. Ayon po yan sa isang doktor. Okay, hindi lang po isang doktor, marami pong nagsabi niya mga kabayan. Kaya advice ko sa inyo, iwasan niyo po yung mga stress world na environment mga kabayan. Okay? So anyways mga kabayan ko, dahil po napag-usapan natin kahapon yung tungkol po kay Kibuloy, alam niyo ba na marami po nag-comment sa atin mga haters. Pero meron po akong ipapakita sa inyo mga kabayan na isa pong comment. Anyways, pareho naman kasi. So isa na po ang ipapakita sa inyo mga kabayan na kung saan sabi niya, di ba yung paglosob kahapon, the other day nga pala, not kahapon, the other day, ng ating kapulisan, si IDG at ng mga SAF officials mga kabayan, doon po sa baluarte po ni Kibuloy. Kasi nga, ginserve nila, ang warrant of arrest, pati na po yung search warrant mga kabayan. Yung mga haters natin dito, hindi po sila naniniwala na meron tang dalang search warrant. Kaya nga pinakita ko na dito yung video mga kabayan na kung saan di ba mismo na po yung KOJC Council na attorney, yung babae, nagsabi na meron talaga silang dala po na search warrant. Yung search warrant po na dala po ng kapulisan natin, matagal na po yun na-provide sa kanilang mga kabayan. Pero in-implement ho nila the other day lang po. Kasi nga ito po'y para po magkaroon dito ng element of surprise. Hindi naman kasi yan sasabihin ng mga kabayan na kapag meron pong akusado or meron pong isang fugitive, sabihin nila, oy, papunta kami dyan. Meron kaming dala po na search warrant. Hindi po yan ganun mga kabayan. Siyempre, yan, yung binubulaga nila yan. Kaya nga, madaling araw sila nagpunta doon mga kabayan, di ba? So sabi po dito, nag-name po na si Joe Flock 60, hindi search warrant, arrest warrant lang dala nila. Bago ka mag-react, sabi niya mga kabayan, bago na ako mag-react, basa-basa din pag may time. Bata kayata ni Tamba. Basta lang ba na pinagtatanggol natin dito yung gobyerno natin, bata na kagad ni Tamba mga kabayan? Tamba, ang Tamba naman original, hindi niya alam na original po na Tamba ay yung pong si Sara mga kabayan. Kasi nga siya po yung una nagbanggit niyan, di ba? Tambalos-los or Tamba. Siyempre, siya po yung pinakauna po at saka dapat natin po siyang tawagan na siya po ang Tamba na totoo. Hindi po yung ibang tao mga kabayan kasi nga yung word na yun galing sa kanya. So kapag galing sa kanya ang word na yun, so dapat siya po ang ating tatawagin po na Tamba. Before po mag-vlog si Sir Ivan, nag-study po yan si Ivan. Before po nag-vlog si Ivan, nagbasa-basa na po ako at sangkaterba po ng mga balita ang tinitingnan ho yan ni Sir Ivan. Hindi ako basta-basta dito. Nabibitaw po dito ng mga balita, mga informations na hindi ko yan nakita or nabasa mga kabayan. Di ba pinakita ko na kahapon, hindi kasi sila maniniwala mga kabayan na kahit meron po tayong mga ipinakita dito ng mga ebidensya, screenshots or video man yan, ayaw nilang maniwala. Bakit? Kasi nga hindi po sasang-ayon sa kailang gusto mga kabayan. Aside pa ho doon, sa KOJC Council nagsabi na meron pong search warrant dala po yung kapulisan natin. Even si Jade, yung si Jade po ng taga-SM na mga kabayan, sinabi niya na merong search warrant. Sabi niya kung giserve ba daw yung search warrant na ganung oras, meron bang paglabag nun ang kapulisan natin? Kasi nga di ba madaling araw mga kabayan. So ipakita ko lang sa kanya, saglit po yung sinabi mga kabayan para hindi po niya mapagsabihan po na fake news si Sir Ivan. Attorney, batay po sa batas, yung po bang pag-i-issue ng search warrant ng alas 4 ng madaling araw o 3 madaling araw, ano yun? Normal ba yun, ma'am? O legal ba yun? Actually, the search warrant was not issued at 4 a.m. It was issued before, but it was only implemented today. So, yeah.
But at least we were, like I said, cooler heads prevailed and we were able to have the rule of law prevail. Oh, di ba? Hindi ba nag-aaral si Ivan? Hindi ba nagsisearch si Ivan? Ito kasi mga haters natin makabayan, basta nga kagad eh. Kapag hindi kasi pumabor sa kanilang sinusuportahan po na politiko or na poon, tatawagin lang kaagad po na fake news na even though mayroon tayong mga ebidensya dito, gonggong talaga eh. And aside from that, ipapakita ko po sa inyo yung balita po or screenshot sa makabayan galing po sa isang stream media. Galing po yan sa Pilipinas Today Club makabayan. Tingnan niyo po. Sa bisa ng search warrant ng korte, sinalakay ngayong Lunes ng umaga Hunyo Jess ng Police Regional Office Davao ang headquarter po ni Kibuloy. Search warrant. O sino po dito nagsasabi po ng fake news? 'Di ba? Kasi nga, lagi kayong naniniwala po doon sa mga sinasabi po nito ni Roque. Sinasabi ni Roque, ni Trexie, ni Jay Sunsa, doon rin po sa kabilang kampo sila si Vic Rodriguez, at saka marami pa ibang kaabayan. Kasi nga, ang lagi lang pinapanood po ng mga vlogger, magunggong naman kasi. Hindi po magre-resist makaabayan, kundi nagbabase lang po doon sa kanilang lagi po pinaniwalaan po isang attorney na kung saan parang hindi attorney. Lahat ng mga DBS na mga vlogger, yung mga bayaran po ng mga vlogger po ni Kibuloy at saka ni Digong Makaabayan, nakabase lang po doon kay Roque. Kung nasasabihin po ni Roque, yun lang po ang kailangang sasabihin Makaabayan. Kaya kung merong mali ito si Roque, mali na po sila lahat, di ba? So, much better po sa mga vlogger na doon sa mga DBS, dapat mag-resist po sila sa kanila po mga pagsisika Makaabayan. Okay? So, anyways, ano yun po, napakabait po ng ating kapulisan. Nalaman natin makaabayan na yung mga nagharang po ng ating kapulisan doon po sa time po na paghalughog nila at sa doon po sa sabi ng makaabayan, ginipit daw eh. Ginipit daw sila ng kapulisan natin. Ginipit ba? Mas baliktad pa nga yung makaabayan. Ginipit nga yung kapulisan natin ng mga QOJ members. Nalaman natin na meron po silang dala ng mga itak makaabayan. Isipin nyo yan, aside pa doon sa mga pamalo na mga bakal, meron po silang dala po ng mga itak at saka mga bulo makaabayan. Isipin nyo yan, tapos sasabihin dito po ng kanilang puo na itong si Digong, overkill na makaabayan. At saka hindi daw makatarungan, ang ginawa daw na pag-search ng warrant doon po sa balwarte po ni Kibuloy. Overkill na makaabayan kasi daw marami daw dala na kapulisan. Hindi naman daw itong si Kibuloy na makaabayan lalaban kung sakaling makita man nila or mahanap nila, at saka nag-isa lang daw itong si Kibuloy. Pero overkill daw yung nangyari makaabayan. Babalikan lang po natin itong si Digong kasi meron siyang statement na nilalabas makaabayan, and also ito rin pong si no comment or si Shokran. Kasi nga makaabayan, ito ay malaking BS talaga. Alam niyo ba yung BS? Yung Ball SHIT? Napakalaking BS po ang ginawa dito ni Sara. Kasi nga suppose ba makaabayan na dapat maging gitna lang po siya kasi siya po ay isang alter ego po ng ating presidente. Vice President siya. Pero nakita natin po na doon siya dumatapig lagi sa isang fugitive makaabayan, yung pinaghahanap po sa ating batas ngayon. Pero babalikan lang po natin. Bakit si Ivan? Kasi nga makaabayan ko, nakita nalaman natin dito na ito palang QOGC members na doon po ng haras sa kapulisan natin ay sila po ay kakasuhan dito ng obstruction of justice. Kasi nga hindi po maganda ang kanilang ginawa makaabayan. Na kung saan sabi po na sila po ang hinaras dito, well actually ang hinaras dito yung kapulisan. Swerte nga sila makaabayan na compose na po yung kapulisan natin at talagang ipinakita na dito yung hindi po yung mga agresibo po ng mga kapulisan makaabayan na basta-basta lang susulong. Sila dito yung pinagbigyan lang po. Ang ginawa dito ng kapulisan natin in a good manner at saka nasa maayos lang po dito na pag-serve po ng kanilang search warrant makaabayan. Kinausap sila ng maayos pero tinira sila dito ng mga QOGC members na hindi maganda makaabayan. Tinira pa dito ng water cannon. Siya nga pala, dito po sa mga supporter po ng China, kayang-kaya lang i-water cannon po yung mga tao, pero hindi lang kayang i-water cannon po yung taga-China makaabayan. Diba? Itong member po ng QOGC, kasi sila po ito yung mga supporter po ng China makaabayan. Kayang-kaya lang po nila. Titirahin po yung mga kapulisan natin, i-water cannon nila, pero hindi na kayang i-water cannon po yung taga-China. Okay? So ipakita ko muna sa inyo makaabayan, ito pong balita ngayon na kung saan napakainit talaga kasi plano po dito kakasuhan po ng PNP
yung mga membro po ni Kibuloy mga kabayan. For more details, let's watch this. We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them. Yung obstruction of justice. Inihahanda na ng Police Regional Office 11 ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon, nagkaroon ng girian sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Special Action Force sa Glory Mountain Compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Batay sa video footage ng media outlet na SMNI, sinira ng mga otoridad ang gate ng compound habang nakabantay ang marami mga miyembro sa loob. Pagpasok ng mga pulis, agad silang sinalubong ng mga tao at hinarang. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. 8 miyembro ang pinusasan, kabilang na ang 2 minor de edad. Dinala ang mga ito sa Calinan Police Station pero pinakawalan din kahapon habang wala pang formal complaint. Wala naman umanong pulis na nasugatan dahil naka-full battle gear ang mga ito. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, maghahain sila ng reklamo sa mga pulis na umaresto sa kanilang kasamahan. Kinundina din nila ang ginawang paraan ng mga otoridad para arestuhin ang kanilang religious leader at iba pang kapwa nito akusado. Masyado umanong excessive at overkill ang pag-deploy ng mga PNP Special Action Force at CIDG na naka-full battle gear sa KOJC compound. Samantala, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi katanggap-tanggap ang pamamaraan ng PNP sa pagsilbi ng warrant kay Kibuloy. Ayon pa sa dating Pangulo, tila overkill ang nais maiwang trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa nahatulan at sa mga kritiko ng kanilang administrasyon. Tanong pa ng dating Pangulo, paano matitiyak ng Marcos administration na maiingatan ang constitutional rights ng mga Pilipino kung ang kanilang pangunahing karapatan ay nilalabag? Okay, itong si Digong mga kabayan, kitang-kita ba natin na double standard po mga kabayan? Double standard talaga ito si Digong. Nakapagsabi siya ng ganyan kasi nga kaibigan niya yung naganon po na sitwasyon mga kabayan. Overkill daw yung sitwasyon po sa pag-serve ng warrant doon po kay Kibuloy mga kabayan o doon po sa balwarte po ni Kibuloy. Overkill, hindi daw makatarungan yan. Dapat sasabihin niya yan sa mga doon po sa mga pamilya na nabiktima po ng EJK mga kabayan. Sige nga, sasabihin niya yan doon po sa mga nabiktima niya sa EJK. Overkill ba? Parang pinapalabas niya dito mga kabayan na no one is above the law daw. No one is above the law. Pero except kay Kibuloy at saka kay Digong mga kabayan. Diba? Yan po tinakita dito. Overkill ba yon? Sakto lang po yung pag-serve po ng warrant ng ating kapulisan. Ginawa lang nila po ang kailang trabaho mga kabayan. At saka yung issue na yan, yung kaso po ni Kibuloy, noon pa naman yan mga kabayan. Diba? Noon pa talaga yan. Kung hindi lang dito nagmatigas po ng ulo itong si Kibuloy at saka nakinig siya doon sa sa ating gobyerno na kung saan inilabas na po yung sabpina ng Senado, ng Kamara, pati po yung mga kabayan, arrest warrant po ng ating Supreme Court, ng ating korte. Kung nakinig lang po itong si Kibuloy mga kabayan, wala sanang problema, 'di ba? Wala sanang mangyari po na ganyan at wala pong masasaktan. Alam niyo mga kabayan, kung hindi lang po nakapaghanda po ating kapulisan, yung mga SAF, na kung saan 'di ba naka-full gear mga kabayan. Kung hindi lang po nakapag-full gear ang ating kapulisan, marami pong masasaktan mga kabayan kasi nga nagdala pala ng pamalo, ng bakal na pamalo, ng bolo at ng itak po yung mga membro po ni Kibuloy mga kabayan. Handang-handa talaga makipagpatayan eh.
Talagang gusto nila ipagtanggol dito sa Kibuloy mga kabayan na uto talaga sila ito ni Kibuloy. Handa sila ito makipagpatayan, handang-handa sila ito ipagtanggol po si Kibuloy kahit ano pa ang mangyari. Pero hinaras ba sila ng ating pulisan? Wala po. Compose na po ang ating kapulisan. At saka good job po sa ating kapulisan. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan kasi meron pong finoward sa ating kababayan po na viewer na kung saan ito po'y live nila doon sa SMNI. Ito pong si Jason Sa na kagalkal talaga yung ubo mga kababayan. Kagalkal talaga eh. Ito si Jason Sa. Inakusahan niya si PBBM na siya daw yung nagbigay daw dito ng mandato, ng instruction para daw hulihin at saka iserve daw yung warrant doon po kay Kibuloy mga kababayan. Si PBBM po ang kanyang inakusahan. At part of this video mga kababayan, ipakita rin po sa inyo kasi nga binigyan nila ito ng pagkain. Parang sandwich yata yun. At saka hindi po dito hindi po ito kinain po ng kapulisan ng kababayan kasi nga yung pinunta doon ng kapulisan natin doon po sa kay Kibuloy, hindi nila kinain po yung binigay sila na pagkain kasi nga hindi naman po party ang kanilang pinunta doon mga kababayan. Hindi na po pagkain at kakain sila ang pinunta doon sa KOJC. Kaya hindi po nila ginalaw po yung pagkain, ginserve sa kanilang mga kababayan. Alam niyo ba ang pangit po ng mga sinabi po ni Rocky, ang sinabi ito ni Jade, ang sinabi po ni Jason Sa na kung saan na mandato daw sa kanila, siguro instruction sa kanila, hindi po kakain or baka daw natakot ang kapulisan natin na baka meron pong lason mga kababayan. And after that, sa bandang dulo po ng video, sasabihin dito ni Jason Sa kung sino daw ang nabigay po ng instruction. For more details, let's watch this. Walang tumanggap baka utos na huwag kayong tumanggap o kumain. Natatakot daw baka may lason hindi naman tayo ganoon Kaya nga hindi naman tayo gera yung pinasok nila. Mapayapa at hindi naman violente yung mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ. Baka kasi ang gusto nila Borger. Diba? Yun nga. Meron na. Kaya lang nahihiya sila. Gawa ng siyempre nakikita na live Pero ako, nakikita ko, gutom na rin yung mga yan dahil kagabi pa yan. Most likely, kagabi pa sila pinatawag na kanilang mga opisyal. At before, mga 3 o'clock nandiyan na sila, Hari, sa gate. Ngayon, kinakailangan sumunod lang naman sila sa order. Pero alam ko naman, dahil lahat sila ay nag-aral ng criminology, alam nila na hindi po pwedeng mag-search na walang search warrant incidental to service of warrant of arrest. No? So alam nila na meron din mga maling pangyayari dyan, kaya lang sila sa mga sundalo. No? Kaya ang aking sinasabi naman, talaga naman pong ultimately, ang pananagutan po ay personal. No? So kung tingin nyo po na talagang illegal ang order sa inyo, ay mag-isip-isip po kayo dahil ang pagsunod sa isang illegal na order ay hindi po depensa. Pag tayo po ay na-demanda. Oo, malinaw. Mabuti binanggit mo yan, Attorney Roque, no? Kasi gawa ng, alam mo, ang naiipit dito, pagdating sa, pag nagkakaso-kaso, yung ordinaryong pulis Oo dahil, nga kaya ako'y naaawa din sa kanila Oo. Tapos wala silang abogado. Tapos suspendido pa yung kanilang mga sweldo. Kaya tama yung paalala mo na kinakailangan pag-aralan nila mabuti yung mga ikinikilos nila. Baka ipinapasubo sila ng kanilang... Kasi ang sagot kanina, Ate Di Roque, sa magaling utos sa taas. So sabi ko nga, pag sinabi sa taas, isa lang naman yung nasa taas, yung presidente lang. So in all likelihood, the instruction came from the president. Gago, ang instruction galing daw kay Presidente Makaban, kay PBBM. Hindi, bubo ba itong si Jason Sa? Ito mga kaban, nakita natin dito sa kakapakalat niya dito ng mga fake news. Napansin niyo ba ang kanyang hingal? Napansin niyo mga kaban? Gumaganon siya. Tapos parang kang obo siya, kagalkal talaga. Yan po ay karma. Dahil po yan mga kabayan, sa po ito lagi po napapalaganap po ng mga mali na mga information at lagi siyang naakusa dito. Yan po ay karma sa kanya. Mas nagrabe ngayon ang kanyang ubo mga kabayan. Kagalkal nga Actually, hindi ko na pinikita dito. Pero sa previous po ng mga part mga kabayan, meron talagang kagalkal doon na ubo ni Jason Sa. Ang pangit. Kasi nga, siya po ay bayad dito ng 1 million per month mga kabayan para lang po mapakalat po ng fake news. Inakasahan niya si PBBM na siya, si PBBM daw nagbigay po ng instruction mga kabayan sa kapulisan natin. Hindi ba niya alam na nagbigay po ng instruction ay yung korte mismo? Kasi nga, meron po inilabas po na order mga kabayan, court order, yung pong warrant of arrest dito kay Kibuloy kasi nga siya po ay merong kaso mga kabayan. Ngayon si Kibuloy isa na pong fugitive kasi siya po ay nagtatago mga kabayan. Ngayon,
Alam niyo ba, naalala po natin yung analysis natin kahapon mga kabayan, na kung saan meron talagang dalawa talagang nagkatotoo mga kabayan, natin pong analysis kahapon, na kung saan sabi ko na una, di ba sabi ko kung bakit nandun na kaagad ito pong fire truck po nila ni Kibuloy mga kabayan, nandun na kaagad yung fire truck. Pagkadating pa lang po nating kapulisan, doon po sa baluarte po ng Kibuloy, nandun na po yung mga tao, nandun na po yung fire truck. Bakit? Kasi meron pong nag-tip sa kabayan. Di ba sinabi ko yan? Ito ay posible to. Sabi ko, meron talagang nag-tip dito sa taga-KOJC. Nasasabihan sila na, maghanda kayo dyan. Kasi papunta po dyan ang kapulisan natin kasi i-serve nila itong si Kibuloy or arestuin lang itong si Kibuloy. Vice versa na po mga kabayan. Di ba sabi ko, itong analysis, na hindi na po pupunta dyan ang kapulisan natin kapag wala po silang natanggap po na tip na nandyan po sa loob itong si Kibuloy. Alam niyo ba mga kabayan na kumpirmado talaga nandun po si Kibuloy at nagtago lang po doon po sa Glory Mountain. Malamang sa malamang, nung hindi pa po nakadating, ito pong kapulisan natin po doon sa baluarte po ni Kibuloy mga kabayan. Kasi nga diba, tatlo po yung hinalughog nila, pinuntahan po, nag-serve po ng search warrant mga kabayan. Yung sa area po ng library yata yun, at saka sa Tamayong, doon po sa central office nila, pati po doon sa Glory Mountain mga kabayan. Diba, tatlo po yung hinalughog nila. Malamang sa malamang, hindi pa umabot doon yung kapulisan natin, nandun po talaga itong si Kibuloy. Kaya sila po yung nakapaghanda mga kabayan. Hinarang nila yung kapulisan natin, si Kibuloy sumibat po. Kasi nga hindi, order ko na po dito, hindi po darating yung kapulisan natin kapag wala pong nagtitip sa kanila. And vice versa, meron na pong nagtip po from police, tinip lang po doon, sinabihan na po yung KOJC members mga kabayan na pasabatan na nila itong si Kibuloy. At yung information na yan, galing rin po kay Mima Alicia kasi meron siyang nakausap po na kanyang kaibigan, friend niya na membro po ng KOJC at nandun rin po mismo sa insidente mga kabayan. For more details, let's watch this. Meron akong nakausap. And this is a friend of mine na nung panahon pa ng election, talagang parehas kaming nakibattle. Pero hindi naman to vlogger Kumbaga nakilala ko lang to sa social media and we met doon sa Philippine Arena noong panahon ng election. Kasi sinuportahan niya din po guys ang Uniteam. Pero nung nagkaroon nga ng issue between the Marcoses and Duterte, medyo nagkaiba na kami ng political beliefs, opinion. So ngayon, itong babaeng to ay dito na sa kampo nila Duterte. Guys, paano hindi magiging kampo nila Duterte? Taga Davao tong babaeng to. So malamang sa alamang, syempre kababayan nila, susuportahan niya. Pero guys, kami ay magkaiba lang talaga ng political beliefs. Pero we are friends up to this moment. Friends pa din kami sa Facebook and nag-uusap naman kami once a month or kada 2 months. Nag-uusap kami pero once lang, ganyan. So, kamustahan. So, ngayon, kinamusta ko siya kagabi. Call kami. Actually, inabutan nga kami ng 2:00 Kinausap ko siya. Sabi ko, friend, alam ko na, nakita kita sa video sa binalita ng SMNI. Nakita ko yung mukha niya na nandoon siya. So, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, uy, nandoon ka pala sa sa eksena nung pinuntahan ng Philippine National Police Special Action Forces ang compound ni Kibuloy. Nandun siya guys sa Glory Mountain. Nung pinlay yung video guys, syempre diba 3 yung ni-raid? Yung KOJC compound, Glory Mountain at yung sa Barangay Tamayong. So nakita ko siya sa SMNI nung pinlay yung video. Nandun siya sa sa Glory Mountain. Doon, nandun nakita ko nga yung mukha niya doon. Sabi ko, kilala ko to. Kilala ko talaga to. Hindi pwedeng ipagkaila, kilala ko talaga to. So ngayon tinawagan ko siya kagabi. Sabi ko, friend, balita ko. Pero hindi niya pa naman alam. Sabi ko, balita ko, nandun ka sa sa Pakikibaka, sa compound, sa Glory Mountain. Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, secret. Pero yung totoo nun, guys, napanood ko lang talaga doon sa sa SMNI.
So ngayon, tinanong ko siya, and ano naman kasi itong kaibigan ko na to, totoo naman siya sa kanyang sarili, and hindi naman po marunong magsinungaling eh. So nag-usap kami about kay Kibuloy. And guys, meron siyang ini-reveal. Kasi di ba sila yung mga humarang eh. So, nandun nga talaga si Kibuloy sa Glory Mountain. Wala siya sa Tamayong, wala siya sa KOJC na simbahan, wala siya doon. Nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. So, sila guys yung humarang. Sila yung humarang. Kaya nga totoo yung sinabi ko sa inyo na obstruction of justice yung ginawa nila kasi pinatakas nila si Kibuloy. Pero yung totoo guys, hindi talaga tumakas si Kibuloy. Nandoon lang talaga siya sa Glory Mountain kasi malaki po pala ang Glory Mountain. Malaki. Meron akong i-reveal sa inyo kasi na-record ko yung namin. Yung conversation, and nagpaalam din naman ako sa kanya bago ko to i-post. Ang sabi niya sa akin, baguhin ko lang daw yung boses niya. So okay, as your request, baguhin ko yung boses mo. Syempre, di ba, baka mahalata din siya. So iniingatan niya din yung pangalan niya. Pero for the sake of truth, gusto kong may evidence tayo. So ngayon nga po guys, nung kinausap ko siya, umamin siya na nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. And siya yung umamin na, kasi wala naman ako dun eh. Pwedeng totoo to, pwedeng hindi, pwedeng gawa-gawa niya lang. Pero yung sabi niya, isa po talaga sila sa mga humarang. May timbre na kasi guys. May timbre, may Trojan horse din na nakapasok dyan sa PNP SAF. May Trojan horse. Kaya alam nila na i-raid itong si Kibuloy alas 4. So before pa na i-raid, nag-text alas 2 pa lang na si Kibuloy magtago na. So yun po guys yung sabi niya kasi may nagtimbre sa kanila. So yung PNP SAF ngayon napasukan ng Trojan horse. So ingat-ingat din sa mga ninyo. Nako, i-loyalty check ninyo kasi may napasukan po. Napasukan ng Trojan horse ang PNP SAF. Not so sure kasi yun po yung sinabi according sa tawag namin na alas 2 nagtimbre na mga 3 pupunta na dyan yung yung batalyon. 3 yung i-raid, kasama na yung Glory Mountain. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, magtataka kayo, bakit madami na agad tao doon sa Glory Mountain? Alas 4. Diba? Doon pa lang magtataka na kayo. So, yun pala yung kwento dun, guys. So, pwede nga. Pwede. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, syempre, kwento niya yan eh. So, gusto ko lang mag-analysis tayo kung may katotohanan ba to or hindi. Pero, this is a trusted person naman tong babaeng to eh. And I don't think so na nagsisinungaling siya or sinasakyan niya lang ako. Pero, may katotohanan naman para sa akin na, di ba, magtataka kayo, alas 4, meron na agad tao sa Glory Mountain na dapat sana natutulog si Kibuloy nun, di ba? Dapat sana tahimik yun. Kasi alas 4 nun, madaling araw. Kaya nga parang napawalang bisa yung element of surprise. Kasi yung nasurpresa doon, yung PNP SAF. Kasi pagbukas nila ng gate ni Kibuloy, doon sa Glory Mountain, ang dami na agad taong nakaabang. May mga dalang pamalo, pamukpok. Diba? Kung magtataka kayo. So, isipin nyo na lang. So, ngayon nga po guys, inamin niya sa akin, meron tayong voice record, paparinig ko sa inyo mamaya. So, ngayon, inamin niya sa akin na isa siya sa mga nakibaka. Nakibaka siya, pero hindi naman daw sila sweldado ni Kibuloy. Kumbaga, ang kwento niya, tinutulungan kasi ni Kibuloy ang pamilya niya. So, okay, alam ko yung pinanghuhugutan niya. So, hindi niya kayang tirahin si Kibuloy or hindi niya kayang pumiglas kay Kibuloy kasi tinutulungan naman daw po ni Kibuloy ang pamilya niya. So, basically, yung mga nandoon sa na mga humarang, yun po mga natulungan siguro ni Kibuloy. Kung kaya't, di ba, may naririnig kayo na handa kaming mamatay para lang ipaglaban, ipagtanggol si Kibuloy. Di ba? Kung mapapansin ninyo, merong mga ganun na handa nilang isugal ang kanilang buhay para dito kay Kibuloy. So, nagigets niyo yung punto ko. Ngayon, ipaparinig ko yung voice record. Kasi nag-call kami hindi niya alam na ni-record ko, pero nung i-upload ko to, kinausap ko muna siya. Sabi niya, "Hoy, ba't mo ni-record?" Kasi sinend ko sa kanya, di ba? Sabi ko, "Pasensya na, friend. Baka hindi mo na ako pagkatiwalaan." Hindi, dito lang sa part na to.
Tapos ang sabi niya, hindi, alam ko naman yan, sabi niya. Pero yan yung totoo. Yan yung totoo, guys, na na inamin niya talaga sa akin. Pero wala namang problema kasi sinabi ko naman sa kanya, kung ayaw mo, eh di hindi natin to i-upload. Pero sabi niya, okay, basta ibahin mo lang yung boses ko. Talagang nandun sa compound, si Kibuloy, nandun siya? Nandun pa siya? Si Kibuloy, nandyan lang talaga siya sa Davao, nagtatago? Parang ganun? Gusto niyo makita si Kibuloy? Hindi, nasa Davao lang si Pastor. Kumbaga hindi talaga siya nahuhuli. Ganun. Ito, bigyan ko kayo. Nakarang kanina, sana mahuli. Ito, bigyan ko. Kita niyo yan? May nagsalita din. Hinarang kanina, paano mahuhuli? Oh, di ba? Hinarang namin kanina, paano mahuhuli? Gets niyo? Okay. Bigyan ko kayo tip. Yung DCPO, DCPO, yung pinakamataas dyan, napakamot sa ulo. Huh? Paano kami nahulihin to? Bakit? O tapos na feel yun, hanggang doon lang ako. Malaki yung malakas talaga yung persa ni Kibuloy. Siyempre, Davao yan, di ba? Nakuha nyo na. Nakuha nyo na. O, pilan siya. Hanggang doon lang ako. Ibig mong sabihin, may katotohanan nga na may kapit. Si Kibuloy doon, malakas. Parang ganun. Hindi. Di ba natanggal na yung mga pulis na hinar ni Baste, may 2 batalyon na. Hindi talaga nila kayang hulihin si Kibuloy. Wala talaga. Kaya natatawa na lang ako. Hindi na kaya hulihin niya. Wala yan. Matapos na lang ang termino, PBBM. Hindi pa rin yan. So dito makakabayan sa ebidensya po na ipinakita ni Mima Alicia, parang tama po ating naging tama po ating analysis ni Sir Ivan. So sakto talaga na meron po nag-tip sa taga KOJC na pasibatin na itong si Kibuloy makakabayan. Ito kasing napakahirap kapag mayroong hudas po sa isang grupo o mayroong hudas po sa isang ahensya. So yan po ang malaking problema. Kasi nga siyempre sa totoo lang mga kababayan, sa realidad naman talaga yan kapag meron pong tao kahit nagtrabaho dyan sa gobyerno natin, kapag pinapakain na ho yan ng malaki po ng mga kulay green makabayan, talagang magiging oak talaga magiging hudas lang makabayan. Hinuhudas niya yung pangkat po ng kapulisan natin. So dapat po hulihin, dapat po imbestigahan po kung sino yung nag-tip from the kapulisan doon po kay Kibuloy makabayan na pasabatan na po nila. So dapat imbestigahan po kung sino yung hudas sa hanay po ng kapulisan kasi hindi yan mga makabayan at hindi talaga mahuli-huli itong si Kibuloy kapag mayroon pang hudas dyan po sa kapulisan. Okay? So, for the makabayan, itong napaka-hipokrita talaga na babae, itong Vice President natin, na kung saan ayaw niya magsalita dito po sa issue po makabayan ng West Philippine Sea sa mga China. Di ba puro lang siya no comment o talagang napaka-silent niya makabayan sa issue po ng West Philippine Sea. Pero kapag issue na dito po sa kanya mga kaibigan, dito po kay Kibuloy, abay ang bilis makabayan. Ang bilis pa po sa alas 11. Ang bilis po magpalabas po ng kanyang statement. At talagang ipinagtatanggol niya dito, ito pong si Kibuloy makabayan. Dinipensahan niya po itong isang fugitive po si Kibuloy na meron pong kaso sa pangmumulisya po ng mga minor de edad saka human trafficking makabayan. Protektado po ng isang Vice President. Yan po nakalungkot, protektado makabayan. Tapos sabi niya, napalabas kaagad ng statement, kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagbabairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy kahapon ng sanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na pwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sabi niya makabayan, huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. O di ba yan napaka-hipokrito makabayan, napaka-BS talaga. Bull SHIT ang kanyang ipinakita dito. Nasaan ba kanyang utang makabayan? Parang hindi siya Vice President. Protektado niya isang fugitive. Protektado niya isang tao po na pinaghanap ngayon ng ating batas makabayan. Diba? Halatang halata talaga na protektado nila itong si Kibuloy. Kasi nga, syempre makabayan, best friend ho yan ng kanyang papa at yan rin po isa po sa kanilang nabibigay po ng resource funded makabayan. Ito pong si Kibuloy.
Pero dito po no, sa issue po ng West Philippine Sea, dito po sa pangharas po ng mga taga-China, dito po sa ating mga kababayan po ng mga AFP at saka yung mga Philippine Naval natin, Philippine Navy, pati po sa ating mga mangingisda, mga kababayan po mga mangingisda na hinaharas na po ng ating ng taga-China, wala sa ditong statement kahit kunti mga kababayan kasi hindi niya daw mandato yan. Hindi niya daw trabaho yan mga kababayan. Di ba? Hindi ba napaka-BSHIT talaga eh. Gongo, traitor mga kababayan. Napaka-traitor talaga eh. Kaya ayaw ko niyan sa mga ganyang mga tao. Napaka-traitor talaga. Na dapat nga sa dito yung mag-uudyok dito kay Kibuloy na dapat lumabas na. Dapat harapin po ang kanyang kaso. Kasi nga, nag-iingay siya dito, nanawagan sila ng hustisya daw dito kay Kibuloy, na saan daw ang hustisya, paano nila makamit po yung hustisya kung hindi naman mapakita dito si Kibuloy at hindi siya harap po doon sa kanyang kaso, doon po sa korte makabayan, di ba? Yan po talaga napakalaging katarantaduhan yan eh. Ngayon, ipakita ko sa inyo, kasi meron pong nakita makabayan na kung saan tinipon nila yung mga kabataan, yung mga bata doon sa KOJC. At sabi dito po sa kanilang post, sa Puso ng Bayan, child debriefing daw mga kabayan. Child debriefing. Bakit? Kasi daw na-trauma yung mga bata. Na-trauma daw yung mga bata at saka nakaroon dito ng child debriefing. Siguro mga kabayan, sa tingin ko lang hindi kayo dito inuudyokan po yung kabataan, yung mga bata nila dyan. Hindi kayo dito binibrainwash nila yung mga bata dyan mga kabayan. At baka dapat unahan natin. Baka magkaroon dito mo lang silang plano kasi nga siyempre kapag meron tong analysis po sa Ivan, meron pong inilabas ito na opinion sa Ivan, ang iba makabayan at saka lahat na nga nakalagay, magkakatotoo at magkatotoo po yung opinion ni si Ivan. Pero unahan natin makabayan, unahan natin yan. Hindi kaya briefing na dito yung kabataan nila na kung saan kapag sa next time po magkaroon dito ng search warrant ng kapulisan natin, baka sila pong gawin dito ni makabayan. Baka lang KOJC, sinabi ko lang yan na baka. Ito lang po akong opinion at analysis. Hindi kaya, nagtatanong lang po, baka gagawin nyo yang po ang kabataan. Kasi nga, siyempre, hindi po atake po ang kapulisan natin. Hindi po sila luluso makaban. Lalong-lalo na kapag gagawin nila po na yung kabataan. Baka yun po ang mangyari. Pero uunahan natin makabayan. Kung yun pa ay mangyari, ay talagang napagungo po ng grupo na yan. Talagang kulto po ang grupo na yan kapag mangyari makabayan. Pero dito po sa aking opinion, inuunahan lang po natin sila. At yan po ay analysis ni Sir Ivan. Meron po tayong analysis kahapon makabayan na nagkatotoo rin po. Ano yan Sir Ivan? Di ba sinabi ko meron silang plano makabayan? Kasi nga di ba today po is araw ng kalayaan. At makaroon po dito siyempre ng parade makabayan, Independence Day, doon po sa Rizal Park. Di ba sabi po ng mga DBS, dahil nga dito sa nangyari po kay Kibuloy, magkakaroon sa dito ng people power doon po sa It's a Shrine makabayan. Di ba? Doon ang plano nila sa It's a Shrine. Pero sabi ko, imposible na doon sila pupunta sa It's a Shrine. Malamang sa malamang, doon sila pupunta po sa Rizal Park area or baka sa Lunita makabayan. At hindi talaga tayo po nagkamali. Nagkatotoo po ang sinabi sa Ivan. Kasi nga usipan na po natin, sa It's a Shrine sila mag-iingay. Sa It's a Shrine sa doon po mag-idsa makabayan. It's a full power. Na wala naman silang power eh. Wala naman silang people. Puro lang kill power makabayan. Pero mag-people power pa na po sila. Sasama sila doon po sa parade po ng Araw ng Kalayaan. Para ipapakita na doon sa kanilang mga video na marami pong sumama makabayan. Diba? So tama po ang ating tama po ang ating analysis kasi nga yan po ina-post makabayan. Doon po rin po mismo sa Facebook account po sa grupo po nila ng Morales, yung sulong at matatag na Pilipinas. Ang sabi dito, magsuot ng puti at magdala ng maliit na watawat ng Pilipinas. Pumunta po bukas, ngayong araw makabayan, sa Plaza Miranda. Doon po tayo magtipon-tipon para ilahad ang ating hindi pagsang-ayon sa policies ng Administrasyong Marcos Jr. Malapit po ito sa Lunita kung saan taunang ginagawa ang flag ceremony ng mga pangulo ng bansa. May mga pupunta ng Luneta pero doon po kami sa Intramuros Bridge bukas. O di ba nagkatotoo po ating analysis makabayan, sa Lunita talaga sila pupunta kasi sasabay sila
sa gagawin po na parade ng Araw ng Kalayaan, mga kababayan. Para po ipapakita nila po sa kanilang mga post, sa mga stream dito, sa mga balita po ng SMNI na marami pong dadalo. Kasi nga magdadala rin po sila ng flag, mga kababayan. Kasi nga Araw ng Kalayaan, di ba lahat po ng mga dadala po ng ng parade po ng Araw ng Kalayaan, magdadala po ng flag. So parang mag-blend sila, mga kababayan. Mag-blend sila para sabihin po dito, makita po sa mga pictures, sa kanilang mga vlogs, sa kanilang mga videos, sa live stream po ng SMNI, marami po ang sumama sa kalang people power. Katulad po doon sa nangyari, di ba, sa New York, sa Amerika, mga kababayan. Di ba, isinibay na po nila doon sa advance parade ng Independence Day po doon sa Amerika, na kung saan sila po ay sumama doon sa parade para sabihin nila na maraming sumama sa kanilang rally, mga kababayan. Di ba? Alam ho natin ang kanilang mga plano. Ang ating mga analysis dito, ating mga opinion, nagkatotoo, mga kababayan. Di ba? Nabasa na po ni si Ivan ang kanilang mga kautukan, ang kanilang iniisip, mga kababayan. Nabasa na si Ivan ang kanilang plano. So anyways, forward po tayo, mga kababayan. But before that, isa muna natin. Nandiyan po si Rolly Di Maunahan. Hi to si Ding Antepuesto, nandiyan po si Trening Lozano, Esther Arboladura, Danilo Roque. Hi to Josephine Abiba from Thailand, Aida Sinsowat, Eduardo Cartera, nandiyan po si Army Lagaso, Tami Tamayo. Isyatar po natin si Tagalog Nak TV from California. Hi to Eng Gementiza, Romel Saire, Salvacion de la Cruz, Panting. Nandiyan po si Milagros Marter, Teresita Tumeliwan. Hi to Nesty Mar Laksaw Maniklang. Kasama rin po natin si Annabel Hoson, and i-greet natin ang happy birthday si Jemson of Cute Pardo, Cebu. Greetings sir from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite, and hi to Othello Lim Diesto. Okay, so mga kababayan ko, paiba rin po tayo. Meron ko ipapakita sa inyo na issue, not issue, actually it's a good news, kasi nga ito po yung malaking sampal sa Duterte admin, mga kababayan, and also sa previous po na mga presidente. Bakit? CPP man po ang nakagawa nito, mga kababayan. Ilang dekada na ang mga lumipas, mga kababayan, hindi po natulungan itong magsasaka nito. At saka po ay nagsalita ng mga kababayan kasi nga ayon dito po sa kanyang statement, talagang tuwang-tuwa siya na nabigyan sa dito, isa siya dito sa mga beneficiaries, nabigyan po ng land titles sa programa po ng DAR, yung binigay po ni PB, mga kababayan. Hindi ho yan nangyari sa mga previous admin, even po kay Digong na siya po'y taga Davao mismo, kahabayan. Isipin niyan, taga Davao siya mismo, pero hindi siya natulungan po ni Digong. Dito sa panahon po ni PBBM, sa Marcos administration, nabigyan siya ng land titles. For more details, let's watch this. Pinigting pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta sa ating mga kababayang magsasaka. Sa Davao City may sariling lupa na ang mga benepisyaryo ng agrarian reform matapos makuha ang inaasam na titulo ng lupa na ilang dekada na nilang sinasaka. Ang kanilang kwento silipin natin sa Ang Pangulo at ang Magsasaka. Ako si Angelita Iscatin Axelio, 63 anyos, nagpuyo sa Purok 2, Carmen, Baguio District, Davao City. So, sa pagkataon ako diha. Nagpuyo. Kanya, pagkahuman kay ilan naman kung anon ka nang, yan hong rag ingon nga, hawa diha, kay dili ni imo hang luna. Akong bana, kaningon isa mo ka nakuha ng kahintanga, isurrender na ni ko ako dili ko mo surrender. Imong kahago sa una, imong isurrender. Noong February 7, 2024, naisagawa ang region-wide distribution of e-titles sa Davao City, kung saan nakamit ni Angelita ang kanyang individual CLOA na kanyang hinintay sa loob ng 27 taon. Bisay nalipay ko pero nakahila ko tungod sa ako kaagingan na buhat at panahon. Kapila ko ni ipatawag sa barangay, itagaan kong sumon. Pero wa ko ni surrender karon pagkakaroon. Pati na kong lipaya, nga pila ka tuig na ko gagwanta. May nadaon-daon ko nga kaayuhan sa gobyerno. Tagadar ang ako pasalamatan si Secretary Conrado M. Estrella III, si President Ferdinand R. Marcos Jr. nga nakampot jud ang akong gihandom nga titulo, dili kabayaran og salapi, sangko sa langit ang among kalipay.
Ganyan ba ang weak leader makabayan? Ganyan ba ang bangag ni Presidente? Di ba nakita natin dito na meron pong kayang gawin si PBBM na hindi po kayang gawin po ng ibang mga Presidente makabayan? At bakit hindi yan nagawa po ni Digong? Tingnan nyo, 2 years pa lang makabayan. 2 years pa lang po si PBBM, ang dami niyang natulungan dito, magsasaka, mga fisherman, at iba pang mga beneficiaries na kailangan talaga pong tulungan makabayan. At ang mga nagawa ni PBBM, hindi po nagawa ng mga previous na mga administrations. Ganun po ka-unique si PBBM at ganun po siya kagaling po makabayan, di ba? Ganyan talaga dapat, ganyan po dapat na isang presidente ang kailangan natin makabayan. Kung pwede pa lang na magkaroon pa dito ng extension po ang kanyang pamamahal makabayan bilang presidente, botong-boto si Sir Ivan. Kasi nga nakikita natin dito po ang unti-unti na itong paganda na pamumuhay dyan sa Pilipinas. Unti-unti na po ditong natulungan po yung kababayan natin dyan sa Pilipinas. At hindi po yan basta-basta ang ginawa po ni PBBM. Ang Marcos lang ang nagawa makabayan. Okay? So isa na po sa ating babalita dito kasi meron pong good news. Dito po sa naghahanap po ng 20 pesos per kilo na bigas, mangyayari na makabayan. Yes, you heard it right. Mangyayari na baka this coming November. Yun po'y sabi ng isang konsihal dyan sa lungsod po ng Pasay City, makabayan. Siya po si Ideta Wawi Manguera. Tutulong sa dito po at suportahan niya yung adhikain, yung pangarap ni BBM na magkaroon po dito ng 20 pesos per kilo na bigas. Ito pong balita na to, nakita ko kahapon makabayan, galing po dyan sa Blessed Movement kasi sabi dito, 20 pesos na bigas ni PBBM, suportado ng konsihal ng Pasay City. Ang inisyatibang ito na naglalayong magbigay ng abot-kayang bigas sa mga lokal na komunidad habang nagbibigay din ng suporta sa mga pamilya na mga bayani nating magsasaka ay alinsunod sa pangakong kampanya ni PBBM o Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-alok ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bahagi rin ito ng mas malawak na layunin na mapagaan ang buhay ng mga Pilipino at matiyak ang seguridad sa pagkain. Dagdag ba dito makabayan, sabi dito ni Konsehal Manguera, ang kanyang dedikasyon sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at pagtiyak sa seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, inaasahan na mabibigay ang programa ng malaking ginhawa sa parihong mga mamimili at magsasaka na nagtataguyod ng pagpapanatili ng agrikultura at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Sabi nito ni Konsihala Makabayan, ayon kay Wawi, nakatakdang ibahagi ang 20 pesos na bigas sa buwan ng Nobyembre o Disyembre kapag matapos ang sunod na ani. So yan po ang kanyang sabi makabayan. So fingers crossed, ipag-pray natin na yan po ay matutuloy makabayan. Kasi nga ang pangarap ni BBM na 20 pesos per kilo na bigas, susuportahan po ng konsihala dyan po sa lungsod ng Pasay City makabayan. 20 pesos per kilo na bigas is waving. Malapit na yan. So ipag-pray natin makabayan na sana po yan po ay mangyari. Isampal natin sa mga anti-Marcos. Sa mga haters natin. Diba? Good news makabayan. So anyways, may tanong rin po ako makabayan. Pabor ba tayo na iban ito pong paggamit po ng mga cellphone or any communication device na mga estudyante makabayan? Sabi dito, distracted daw. Distracted kaka-cellphone yan. Ban on using electronic gadgets during class hours, purpose ito ng mga mambabatas. So yan po ay gagawa sila dito ng batas makabayan. Magagawa sila ito ng bill para po ipagbawal po yung mga electronic gadgets during po sa klase. Kasi yan po ay distracted makabayan. Ulitin na po natin. Okay ba sa atin? Pabor ba sa atin, mga parents, na ipagbawal na po na magdala o ipaggamit po ng cellphone ang mga estudyante during classes makabayan? So please comment dyan sa baba at babasahin ho niyan mamaya ni Sir Ivan. But before that, isa natin. Shoutout natin si Apple Nash, nandiyan po si Victor Robin, Alicia Lick, Rosalie Cartera, Shemezo LB, nandiyan po si Manuel Pancho, shoutout daw, nandiyan nga pala sa Panorama, Los Angeles, California, si Sir Manuel Pancho. Shoutout na natin kanyang mga kaibigan na nandiyan sa Isabela at Quirino Province. Hi to Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout na natin ang kanyang katrabaho sa Blue ng Araya Complex Branch, especially sa manager niya na si Sir Michael. At saka ang manager ng Dine-In at si Chef Jeff
na kasama niya mga kababayan. Okay, so hala po sa ating lahat. So nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Ami Merwa, Erwin Sinoren, Justob Tov from Calamba, Laguna, biyahe ni AJTV from South Korea, Jelen Quezon, nandiyan rin po si Ashen, si Rofrans King TV, and hi to Jonathan Posadas. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kasi nga naalala ba natin si Bacolao, si Jay Guevara makabayan. Yung mapanira po na na Kibuloy vlogger at saka Digong vlogger at saka nun makabayan, isa rin pala ito na doon po sa vlogger sila sa mga yung sa Kalingap, yung pong yung charity vlogger makabayan. Pero allegedly tinanggal siya sa grupo po ng Kalingap kasi siya daw ay nang scam makabayan. Allegedly, siya daw ang nang scam. Meron po siyang kaso dito sa DSWD kasi daw meron siyang minulistya na underage makabayan. Ngayon, dahil po itong si Mike Abe ay halos inaaraw-araw itong tinitira po ni Jay Guevara makabayan, tinira na po siya ito, nakatikim siya ng supalpal dito po kay Mike Abe makabayan. For more details, let's watch this. So, tandaan nyo yung mukhang ito. Kilala nyo yung mukhang yan? Yan po yung isa sa mga Jay Guevara. Isa yan sa mga DDS vlogger. Dati pala ito palang Jay Guevara ito nagsimula dun sa charity vlogger. Kilala ko yung charity vlogger ni Kuya Bal Santos Matubang. Matino yun Pero hindi tumagal ito kasi hindi ito matino. Ito po yung kaya ko pinakikita itong mukhang ito. Kasi po lagi po akong binabanatan ito Lahat fake news ang mga pinaggagawa. Hindi nakakaintindi ng broadcast journalism, investigative reporting, at hindi niya alam ang totoo at lehitimong balita. Makapag-vlog lang. Ayan, huwag po ninyong tangkilikin ito. Isa ho ito sa mga... ang kaya nga tinuturing ko Itong ganitong klaseng mga vlogger na nakadikit kay dating Pangulong Duterte at kay Buloy, ito ang isa sa nagpapahamak. Isa sa nagpapahamak doon sa magkaibigang kay Buloy at saka Duterte. Kasi nga, puro fake news ang pinaggagawa at paninira, pati ako tinitira ako nito. Wala namang background sa media yung lokong yan Dating, alam mo, matitino yung charity vlogger ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya pala nawala sa kampong yan. At ngayon, lumabas doon sa ibang social media, scammer pala ito. Scammer pala ito at saka ng biktima ng minor de edad na batang babae. 13 years old yata yung, ewan ko kung anong ginawa niya. Basta hinalay niya. Or inabuso raw yung 13 years old na bata. Maliban dyan, scammer. Kasi ang biktima nito, OFW. Kaya pala ito hindi tumagal dun sa charity vlogger. Kasi yun hong charity vlogger, yan trabaho nila magbigay ng tulong sa mga mahihirap at nagpapagawa ng bahay sa mga mahihirap ni Kuya Bal Santos Matubang. Matinong vlogger yun. Hindi ko makasakilala ng personal pero matino pong vlogger yan tumutulong sa mahihirap. Yan pala dyan nagsimula. So ginamit niya yung kanyang yung charity vlogger para siya makilala, pero gumawa siya ng kalokohan doon kaya hindi siya nagtagal. Nang i-scam ng mga OFW pag nakakakuha ng pera. Hanggang ngayon ginagawa pala. Okay? So kaya pala siya banat ng banat sa akin at pinipersonal ako ay dahil siya po pala ay identify. Hindi naman siya kilala, hindi naman sikat yung mamang yan ano bang tawag dyan? Others or amuyong nung mga Duterte vloggers na ang feeling niya ay napakasikat niya. Napakasikat. Hindi naman siya ganun. Dahil ang kanyang galaw, pera-pera lang. Nagbibintang siya sa mga vlogger na nagbubuluntary sa ating administrasyon. Dahil tandaan niyo sinasabi ko nung araw pa, walang vlogger na nagmamalasakit kay Pangulong Marcos at sa ating bayan sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea at iba pang issue na bayaran. Lahat yan voluntary. Kanya-kanyang suporta lang dahil nagmamalasakit sa ating gobyerno at sa ating Pangulo na pinagbibintangan itong Jay Guevarang ito na bayaran. Kasi yun ang gawain nila. Alam niyo yung mga gumagawa ng masama, ibinibintang niya sa iba kasi wala na silang content. Pati ako binabanatan niya para nakita ko may nagpo-forward sa akin, hindi ko naman siya sinusubaybayan hindi ko naman kilala. So nakakarating sa akin ng information na ako daw tinitira nitong mamang ito. Ayun, nalaman ko rin yun naman pala ang kanyang galaw. Scammer at saka may mga illegal na gawain. Binibiktima ang kanyang mga followers at saka subscriber. Di ba yan din ang nabalita na lumapit doon sa issue ng Itbulaga, Tito Vic and Joey?
na isa rin sa ating tinulungan, voluntary dahil may merong prinsipyo yung Tito Vic and Joey. Ginamit din itong mamang ito, nitong J. Guevarang ito, yung Tito Vic and Joey, makang in-scam din yung mga napupunta ron. So, scammer, itong taong ito, huwag kayong maniwala dyan. At isa yan sa mga vlogger po ng Duterte at Kibuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong mga vlogger na nakadikit kay Kibuloy at kay Duterte, sila yung napapahamak sa dalawa. Kasi puro fake news. Ginagamit lang nila yung kasikatan ng dalawang magkaibigan para sa kailang interes na hindi naman makakatulong dahil si Kibuloy maraming warrant of arrest, marami siyang kaso. Si Duterte naman tapos na ang term at meron pang problema sa International Criminal Court. Kaya ginagamit lang nitong grupong ito ng mga vloggers yung dalawang personalidad sa kailang interes na hindi naman makakatulong kasi identify sila ng mga bayarang vloggers. Lahat ng sinamahan ng mga yan may mga kasong kriminal. Kaya di ba yan at tagapagtanggol ng grupo ni Bantag nung araw, tagapagtanggol ni Tebes nung araw, tagapagtanggol ni Kibuloy at ngayon nga ay Duterte. O ano nangyari ba? Di ba nakawindang-windang na? So pati tayo, ako pinakikialaman itong grupong ito. Para ho sa akin, sirang-sira na ang reputasyon ng mga yan. Di ba nga yan yung grupong yan ang binasagaan ko na manyakis vlogger at scammer, di ba? Yan sila yan okay? So ayan ayaw nilang tumigil, pero okay lang. Pinakikilala ko lang sa inyo, hindi para sila pasikatin. Kaya kung sila sinasabi, pinapangalanan, para huwag niyong tangkilikin at huwag niyong paniwalaan. Kasi yung mga taong ganyan, wala yung pakialam sa mundo, basta kumita lang. Walang malasakit sa mga Pilipino. Kunwari lang yung malasakit. Kung saan lang sila nakikinabang, doon lang siguro sila dumidikit. Okay? So, bahala na kayo kung ano inyong masasabi dyan. Alam niyo makabayan, nasahanay talaga ng mga DBS na mga vlogger. Lagi pong nasangkot dito sa pang-scam, pang-hot-hot, at saka dito po sa pang-mamanyak makabayan. Napansin ba natin yan sa mga grupo mo ng mga DBS na mga vlogger? Manggunggong kasi. Kasi kung ano po ang kailang poon makabayan, ganun rin po ang kailang mga alipores. Itong si J. Guevara makabayan, alam niyo po na itong si J. Guevara, bakit tinatawag ko itong bakula? Kasi gunggong to Lagi itong naninira po kay PBM, lagi pong tinitira to si F. Elisa. Kung ano pong yung mga wordings, mga ginagamit po ni Hitad Makabayan, yan rin po ang kanyang ginagamit, pantawag niya kay PBM at sa kay Felisa. At lagi po niyang inaakusan Makabayan. At alam niyo ba, lagi rin po niyang nanglalait. I think some of you nakita niyo po yung vlog po ni Mima Alicia Makabayan na talagang pinulbos niya itong si J. Guevara. Kasi nga si Mima, tinawag niya na pangit Makabayan. Siyempre, yung bata, si Mima, talagang sumabog kaagad at tinawag niya na bakulaw sa gorilya Makabayan. Mukha naman siguro. Ang ugali, mukha naman talaga At alam niyo ba, padre po si Mike Cervera, hinamon niya na suntukan Makabayan. Hinamon na suntukan ni J. Guevara. Kasi nga, wala na siyang may labas dito ng mga argumento dito kay Mike Cervera na inis yata siguro Makabayan kaya hinamon niya ng suntukan. Kasi Raban, tiklop to Bardagulan kami Makabayan, hindi ko to atrasan. Itong bakula na to, gonggong kasi yan. So yan po ang mga style ng mga DBS at lagi silang nasasangot po sa scamming, pang hot-hot at saka dito po sa pang-mamanyak Makabayan. Nandun po sa grupo po ng mga banateros at ng grupo po ng mga vlogger po ni Kibuloy at saka ng mga digong Makabayan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa tingin sa topic, isa muna natin, nandyan po si Cristina Crisostomo, Edna Ortez, Zenaida Villanueva, Lerma Sondita, CJ Rugan, Sandra Miranda, and Hartso Anita Gilsinan. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo na po yung nag-viral na isang kinasal Makabayan doon po sa Amlan, Negros Oriental. Doon po sa church po ng St. Andrew Parish Church Makabayan. Diba nakita ko natin na kung saan meron pong kinasal doon, na kung saan kawawa talaga Talagang grabe yung inabot Makabayan, bangungot talaga Kasi nga ang kanilang kasal, nagmabadali sa Makabayan. Kasi nga wala pa nga yung kinasal Makabayan, nag-umpisa na po itong si Padre. At talagang binakbakan ito ng taong bayan, binakbakan ito ng netizen, at talagang binaklas Makabayan kasi hindi po maganda ang ginawa dito ni Padre. So ang nangyari Makabayan ko, I think siguro alam niyo na po yung nangyari na kung saan ito pong groom at saka yung bride Makabayan, the day ang kanilang kasal is supposed to be June 8, 8 o'clock in the morning.
So nga makaabaan ko, the day before, that is 11 o'clock in the evening, meron pong pumunta sa kanila na yung ikakasal, ang kanilang ninang po sa kasal makabayan. Ito pong ninang sa kasal, nagtrabaho rin po doon sa church kung saan sila ikakasal makabayan. So ngayon, ang sabi po ng ninang nila, gin-reschedule daw ang kanila pong kasal, ang oras po ng kanilang kasal, which is supposed to be, ang original po is June 8, 8 o'clock in the morning, ginawa daw June 8, 9:30 in the morning makabayan. So yun po ang sabi po ng ninang ng kanilang kasal. So siyempre makabayan, dahil po nabalitaan ho yan ng ikakasal, ng groom, so pumunta siya kagad po doon po sa mga maid of honors, doon po sa mga ibang mga ninang, sinabi nila na 9:30 pa mag-start po ang kasal. Ngayon, day po sa ilang kasal makabayan, dumating sila 8:45 o'clock in the morning. Kasi nga 9:30 po supposed to be mag-start ayon po sa kanilang ninang. Ang problema makabayan, naku po, which is supposed to be, yun po yung napaka-memorable po na araw, napaka-happy po yung araw na yon ng mag-asawa na yon. Iba po ang nangyari. Talagang bangungot makabayan. Kasi nga sinalubong ho sila ng staff po ng simbahan ng sangkaterbang sermon. Pati rin po yung pare makabayan, sinermona na po sila. At nag-umpisa po yung pare na wala pa yung groom. So siyempre, nagmamadali sila naglakad makabayan, so kawawa nga umiyak nga yung groom, pati nga yung bride makabayan, muntikan na ngang madapa o muntikan na ngang ma-slide na alam nyo ba na buntis pala yun at malapit na mga anak makabayan. So yun po ang nangyari. Ipakita ko mamaya sa inyo yung video makabayan. Talagang bangot po yung nangyari na yun at hindi po, wala pong konsiderasyon ito pong pare. Sana man lang tinanong muna ng pare kung bakit nakaganon at para po sila makapag-explain makabayan sa kanilang side na nagkaroon dito ng miscommunication dahil po sa ninang ng kanilang kasal. Yan po ang nangyari makabayan. So ganun nga dahil po nag-viral na yan at marami po ditong talagang nalungkot, marami ho ditong, alam nyo ba marami pong naapektuhan makabayan, hindi lang po yung kinasal, pati po siyempre ang kanilang mga ninang, ninong, yung bride of honor, yung mga bisita nila, as in marami makabayan, so marami pong naapektuhan. Dahil nga marami pong naawa dito po sa sitwasyon po ng kinasal, meron pong grupo po ng mga local wedding planners makabayan na tutulungan ho nila ito pong bride at saka yung groom. So nagplano dito yung mga mabait po ng mga local wedding planners na sila dito ang gagawa ng planong kasal, part 2 makabayan, part 2 at mas pagandahin pa daw nila makabayan. So meron pong mabait po ng mga tao kasi nga talagang talagang naawa sila doon sa sitwasyon po ng mga asawa na yon. Ganon ang nangyari dahil supposed to be na memorable po yung kanilang kasal makabayan. Kasi nga siyempre ang kasal once in a lifetime ho yan mangyayari. Pero ang napakalungkot, ganon po ang nangyari makabayan. At para po maintindihan natin, ipakita ko rin po sa inyo yung video. So for more details, let's watch this. Final ngayon ang isang kasal sa Negros Oriental. Hindi pa kasi nakakarating sa altar ang bride. Sinimulan na ni Father ang pagmimisa. May kasama pang panenermo ng pari sa bride at groom. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Nagmamadaling maglakad papasok ng simbahan ang mga abay sa kasal na ito sa Amlan, Negros Oriental. Halos sabay-sabay na silang maglakad. Ilang sandali lang, nagsimula na ang misa. Pero ang bride, nasa pintuan pa lang ng simbahan. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Father, kahit ang bride, naglalakad pa lang papunta sa altar. Hindi naman makapagmadali sa paglalakad ang bride dahil buntis din siya. Muntik pa nga siyang madulas. Pagtapos ng seremonya, naiyak ang bride at groom, pero hindi yan tears of joy. Sa Facebook, naglabas ng sama ng loob ang bride na si Janine Sagario. Anya, gabi bago ang kanilang kasal, sinabihan sila ng kanilang ninang na nagsuserve sa simbahan na inusog ang oras ng kanilang kasal. Mula alas 8 ng umaga, ginawa raw itong alas 9:30. Dumating sila ng alas 9 ng umaga para may oras pa silang maghanda. Pero laking gulat nila nang salubungin sila ng galit na tauhan ng simbahan. Ang sabi sa kanila, late na sila ng 1 oras. Sobrang nalungkot daw si Janine dahil sa nangyari. Bukod sa hindi natupad ang kanyang dream wedding, sinermonan pa raw siya ng pari pagdating niya sa altar.
Ikinalungkot naman ng St. Andrew the Apostle Parish Amlan ang nangyari sa kasal na ginanap sa kanilang simbahan. Wala naman daw nag-abiso mula sa simbahan na iuurong ang oras ng kasal. Yan ay lalo't may nakaschedule na funeral mass ng 9:30 ng umaga noong araw na iyon. Posible raw na nagkamali ang ninang sa pagbasa sa nakasulat na schedule sa bulletin board ng simbahan. Humingi na ng paumanhin ang simbahan sa bride at groom, pati sa kanilang pamilya na na-offend sa nangyari. Ngayong viral na ang kasal, nagsanib puwersa ang event suppliers ng Negros Oriental para iorganisa ang kasal na tinatawag nilang The Wedding Take Two. May mga mabubuting loob na raw na nag-sponsor ng sasakyang gagamitin, gown, makeup, wedding rings at iba pang kakailanganin sa kasal. Okay, so dagdagan natin makaabayan. Alam nyo ba, meron pong wars na nangyari? Kasi nga pagkatapos po ng kanilang wedding makaabayan, hindi pa nga nakapagpapicture po yung bride at yung groom at saka ang kanila pong mga abay makaabayan. Pinapapasok na yung patay. Kasi nga, di ba meron pong schedule po sa isang funeral po na mas makaabayan. Pinapasok agad yung patay. Nandun pa sila sa loob makaabayan. Nakita ko nga sa picture Gunggong talaga. Gunggong yung para makaabayan. So dahil nga kinuyog po ng taong bayan, ito po yung pari na to. So siya po yung pari makaabayan. At siya po ay humingi po ng public apology. Tingnan po ang mukha yung pari makaabayan. Hindi man lang niya tinanong po yung bride at yung groom ano nangyari. Di ba? At least man lang po makapag-explain. Tingnan yung mukha. Kung ano po ang kanyang ugali makaabayan, ganoon po ang kanyang mukha. Nag-reflect po sa kanyang mukha. Nag-public apology siya. Sabi niya na nagka-miscommunication lang. Pero humingi siya ito ng public apology dahil po siya po ay kinuyog at nabash na makaabayan sa social media. At yan po ay nag-viral. Kung hindi yan nag-viral, do you think hingi o yan ng public apology makaabayan? Di ba? What do you think? Ano yun po, sabi po ng babae, ng post makaabayan, na even though marami na ho siyang narinig po na mga hindi magandang nangyari dyan sa simbahan na yan dahil po sa pari niya makaabayan, hindi niya pinikinggan. Kasi gusto niya na dyan siya gusto ikasal kasi nga siyempre taga dyan siya makaabayan at proud siya na taga dyan siya. Pero yun po ang bangungot po na nangyari makaabayan. Okay? So diba kawawa talaga So anyways, in the comment, suggestion or reaction po sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like nyo tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.